Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na to, naku po, ang ganda ng pag-uusapan natin. Tungkol po ito kay Paul and Silas. Malalaman natin kung ano yung mga nangyari sa buhay nilang dalawa. Nasa Bible po ito, kaya ang ganda. Saka po, tungkol po ito sa kadena. Naku, anong kadena? Na-research ko sa Bible, sa Google. Ang translation pala ng kadena ay tanikala. Ang chain ay tanikala. Wow! Nakita ko lang po. Pero ang ganda. Kasi minsan yung mga kadena natin, may mga kadena din tayo sa buhay natin. Malalaman natin yan mamaya-maya. Okay? Mga pinagsasabi ko ngayon. Pero po, ito medyo magbabasa tayo ng mahaba. Kaya makiisa po kayo sa akin dahil maganda po yung storya ni Paul and Silas. Yung nangyari sa kanilang dalawa. Handa na ho ba kayo? Makikita po natin ito sa Acts 16, verse 16 hanggang onwards po. Ready na po ba kayo? Amen. Okay, basahin po natin sa Acts 16. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. So si Paul and Silas po pala, ay may pupuntahan na isang lugar na magdadasal sila doon, ano. Kaya lang, doon sa senaryo ng lugar nila, medyo, ang mga sikat ng mga Romans, mga hindi po masyadong tanggap pa ang salita ng Diyos doon. Kaya medyo nasa bingid pa sila ng persecution. Pero tutuloy natin habang naglalakad daw sila, meron silang nakasabay na babae na nagpe-predict ng future. So, siguro manghuhula ito. Tuloy ko po. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Sabi ko na nga ba, manghuhula nga itong babaeng ito. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God." Nako po, parang na-chismis pa yata sila doon, who are telling you the way to be saved. Naku, bakit kaya sinasabi ng babaeng ito? She kept this up for many days. Naku, hindi isang beses lang pa ginawa nito. Parang nag-iskandalo na siguro tong manghuhula na ito. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. Kaya pala nagkakaganan yung isang manghuhula, yung babaeng manghuhula. Meron pala siyang bit-bit na masamang espiritu. Kaya pala nangungulit siya kay Paul and Silas. Siyempre, si Paul, tao pa rin siya. Medyo hindi na siya natuwa. Kinast out niya ngayon itong mga masamang espiritu. For short, nawala yung masamang espiritu dun sa babae. At kaya lang, may at dito, pag binasa niyo yung buong storya ni Paul at Silas, medyo sumabit sila. Kasi, kikwento ko na muna sa inyo, hindi ko na babasahin, yung parang pinaka-boss nung manghula, naku po, sinumbong sila dun sa mga pulis nung araw. At nakulong si Paul and Silas. Naku po. Parang saan papunta tong storya natin. Ito po, forward na po natin. Papunta na po tayo. So, nahuli si Paul and Silas dahil nagsishare sila ng salita ng Diyos. Ito na po, makikita natin sa verse 24. Forward na po natin. Acts 16, verse 24. Ano kaya nangyari kay Paul and Silas? Ito po, basahin natin ulit. Ito, nasa kulungan na sila, nahuli na sila. When he received this order, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Naku po, yung ginawa pala nung babae, sumabit si Paul and Silas. Silang dalawa. Dahil nagsishare nga sila ng Word of God dun sa streets na yon, naisumbong sila dun sa mga pulis doon. At nakulong si Paul and Silas. Naku po. Wala namang ginagawa, nakulong pa. Oh, eto na.
si Paul and Silas, sa madalit sabi, nakulong silang dalawa. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ito po, si Paul and Silas po pala, pagbabasahin niyo yung buong storya, nakulong sila doon sa pinakamalalim na kulungan. Nangyayari ba minsan sa buhay niyo yun? Yung wala ka namang ginagawa, nananahimik ka, ginagawa mo lang naman, nagsishare ka ng Word of God, tapos bigla kang nakukulong. Buti na lang, mga anak ng Diyos doon si Paul and Silas, ano? Ito po, mababasa natin dito, nung nasa kulungan na silang dalawa, ano po ang ginawa nila? Ito na po, yung about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Nulit ko lang po yun dahil dapat malaman natin kung anong ginawa nila doon. Tapos, imbis na umangal sila, si Paul and Silas, nakakulong na sila. Kinadenahan pa yung mga kamay at paa nila. Suddenly, eto na po. Nagpe-praise and worship sila kay Lord at nagdasal muna sila, nag-praise and worship sila kay Lord. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Siguro nagpe-praise and worship sila. Ano ang nangyari? Yung kulungan, parang nagka-earthquake, bumukas yung kulungan. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Thank you, Lord. Ibang klase talaga, no? Pagka malapit ka sa Diyos at si Lord ang inuuna mo sa buhay mo. Isipin mo, nakulong ka na. Kung ikaw kaya yung nakulong doon, tas nakulong ka na walang dahilan, nananahimik ka, bigla ka ang ending mo sa kulungan, ano kaya ang unang gagawin mo? Siguro ako po doon, una, kakabahan ako. Tapos siguro, bakit ako kinulambat? Pero hindi po. Si Paul and Silas po, bilang malapit sa Diyos at anak na Diyos at alam nila ang pag-ibig ng Diyos at meron silang faith sa Panginoon at tiwala, hindi po sila umangal. Hindi po sila nagwala. Ang ginawa nila, pumuri at sumamba sila sa Panginoon at nanalangin. At ito na ang ginawa ng Panginoon. Pinakawalan sila. Doon, sa pinakamalalim na kulungan. At yung mga boses na nakatali sa kanila, ay nawala. At alam niyo po ang nakita ko po dito, si Paul and Silas. Nanahimik lamang sila. Sa nag-praise and worship sila, nanalangin, pero hindi nila sinubukan tanggalin yung mga chain na sa kamay nila, hindi nila sinubukan buksan yung pinto. Alam mo kung sino ang gumawa nun? Ang Panginoon. Dahil inuna nila, nasa kulungan ka na nga, inuna nila si Lord sa buhay nila, sa senaryong ito. Napakaganda, no? Minsan nangyayari sa atin yan, ano? Yung nananahimik ka, tapos sabay guguluhin ka na lang bigla at makukulong ka pa at mapoposasan ka pa ng walang kaabog-abog. Kaya maganda sa sitwasyon na ginawa nila Paul and Silas, inuna nila na magdasal sa Diyos at humingi ng tulong at pumuri at sumamba sila sa ating Panginoon. Ito po, hindi pa natatapos doon. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners has escaped. So itong nagbabantay sa kanila, kinabahan kasi siyempre nakakulong nga, bakit sila nakatakas? Natakot yung nagbabantay. Papakamatay na nga siya kasi alam niyang ganun din na mapupunta sa kanya. Pero alam niyo, bilang anak ng Diyos si Paul at Silas, ito ang sinabi. Sinabi ni Paul, Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." Ganda! Kita mo na, pag si Lord ay nasa buhay mo, mabait ka. Nakakulong ka na nga, mabait ka pa rin. Kasi actually, si Paul and Silas, pwedeng tumakas yun. Pero hindi nila ginawa yun dahil alam nila, ang paniniwala nila at pananampalataya nila ay sa Panginoon. Kaya si Lord ang gumalaw. Gumalaw sa lahat
Si Lord ang nagbukas ng mga kulungan. At ang mga kadenang mga tanikalang tali sa kanila, ang Panginoon ang nagkalag. Meron nga po tayong 3 things to do to break our chains. Ito po yun. Number 1, go to God in prayer. Yung po yung we're asking God for help. Yung po yung unang ginawa nila Paul and Silas. Saan rin po pwede natin gawin yun? Kung nandun tayo sa sitwasyon na alam mo na ang hirap solusyonan, naku po, ang una nating gagawin, magpunta tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong. Manalangin tayo. Number 2, be patient. Relax. Don't panic, kapatid. Parang ginawa nila Paul and Silas, nung pagkakulong sa kanila, hindi sila nagwala, hindi sila nagpanik. Relax lang sila. At nagpuri at nagsamba sila sa Panginoon. At nanalangin sila. Ano po ang nangyari? Gumalaw ang Panginoon. Siya na po ang gumawa ng paraan para makawala sila. Number 3 po, live according to your faith. Maganda po yung pananampalataya natin sa Panginoon. 100%. Hindi mo man nakikita ang resulta ngayon, pero yung pananampalataya mo, pag 100% yan, sagot ka ni Lord, kapatid. Huwag kang mag-aalala. Siyempre si Lord, may timing yan eh. Actually, pwede namang gawin ni Paul and Silas yung kaya nilang gawin. Kasi mga malalaking tao sila. Kaya lang, na yung pananampalataya nila, inuna nila yung faith nila kay Lord kaysa sa sarili nila. Kasi alam niyo kung bakit? The truth shall set your chains free. Kaya po mga kapatid, sa araw na to, kung nandun ka sa sitwasyon na yan na nananahimik ka at bigla ka nagkaroon ng aberya sa buhay at hindi mo na alam yung gagawin mo. Kapatid, etong 3 things to do to break your chains, gawin mo. Go to God in prayer. Be patient. And live according to your faith. Because the truth shall set you free. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at kami inyong pinalaya. At kung kami man ay nasa sitwasyon na hindi namin kinakaya, maraming salamat Panginoon sa inyong tulong at aming pananampalataya sa inyo ay 100%. At ang katotohanan ay kayo ang aming tagapagligtas. Can you please repeat this prayer after me? Say, Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I put my faith and trust in you. Thank you, Lord, for breaking my chains. That only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Jesus Christ, thank you for giving your life for me. Can you say, I love you, Lord? I love my family. Thank you for my life. Because this is the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.